So guys, nandito na tayo sa farm. And then, kakagaling ko lang kumuha kay Diday sa school. Siyempre, pupunta-punta pa din tayo dito sa farm kasi update lang din naman yung gagawin natin doon sa bahay natin, no? So, everyday, ganun pa din ang routine. Yung gagawa tayo ng mga lulutuin natin. May isi-share ng mga lulutuin. Parang ganun lang din. Walang magbabago, no? Siyempre ako naman is everyday ko na talagang routine to. And then, alam niyo, namimimiss ko talaga yung hinaguan everyday. Parang naging ano ko na talaga siya eh. Kumbaga, parang working place ko na din talaga siya. So, ang dami ding memories neto sa akin. So, parang everyday, pag hindi ako nakapunta dito guys, wala. Mamimiss ko talaga ang hinaguan. Iba talaga yung hinaguan for me. And wala, masaya dito eh. So, ganun lang yung gagawin natin every morning. Ga-update tayo sa bahay na pinapagawa, kung ano man yung mga update doon. And then, everyday pa rin tayong pupunta dito. Kasi, hindi naman pwede ako magtambay din dun sa bahay mismo. Kasi, wala pa. Tsaka na siguro pag, ano na siya, medyo pulido-pulido na yung gagawin nila. Pero, eto na nga, mamayang hapon pagkatapos dito, pupunta tayo doon. Para may pakita ko din kung ano yung nagawa. Basta yung gagawin nila ngayon doon is balbag na lang ng mga poste. Kasi yung mga poste talaga guys, is kailangan talaga siyang palitan. Kasi, basta mamaya malalaman ninyo kung bakit kailangan palitan yung mga poste doon. Lalo na yung mga sinimento talaga sa baba ng mga poste na mga pulido din tingnan. May sikreto pala yung tinatago. Kaya, later, malalaman ninyo pagpunta natin yun sa hapon. So, ayan. Magpapatanim si Brenda ng mga atay-atay. In English, liver. Oo. Liver siya. Kasi diba yung atay-atay sa atin is, ano siya, liver. Ha? English demonyo. Oh, parang nakita na naman niya dun sa pinuntahan nila na may garden na ang daming ganyan na tanim. Sabi niya, magpatanim daw siya dito. Ano ba? Kanang violet ang nindot, oh. Klaro yun ito. So guys, mag-harvest tayo ngayon ng mga gulay kasi ayan, tingnan yung patola. Sakto na to sa patola, diba? So, baka malipasan na naman yung panahon, baka maggulang na naman or baka hindi na makayanan, tumanda na naman. Ang tawag na ito sa Tagalog, guys. Basta sa Bisaya is pag matanda na yung gulay na hindi na pwedeng makain, gulang na siya, ganun. Ito, kukunin natin ito siya. Ito, sakto na to, uy. Kasi parang nag-yellow na din siya. Saka mas masarap kasi yung patola, yung ano lang talaga siya, saktong hinog lang. Ayan, dito tayo kasi ang dami na dito. O, tingnan ninyo. Gaya neto, wala na. Palata na siya. Hindi na nakita. Wala na, hindi na yan pwede. Tapos, dito, eto, napabayaan din siya. Tingnan nyo, ang laki na. Wala na din to. Wala na siya. Sayang. So, ito, pag ganito na, itatanim na lang siya. Antayin na lang maano. Ganap tayo dito, baka makita tayo ng mga malalaki ba. Sayang kasi. Kunin na natin itong mga okra kasi. Sakit ng kamay ko. Para magulay-gulay na nila J4 dun sa taas.
Yung mga talong naman guys, oh, namulaklak na siya. Tapos, hala, sayang naman yung kailangan talaga to isprayhan. Kasi, oh, yun na naman sila. Kunin natin to. Diba? Kunin natin tong mga to. Kasi, may mga ano yan eh. Dami pala oh. Kunin natin yun siya. Okay lang yan. Putulin natin yung mga yan. Hindi ba? Namulaklak na siya, oh. Hindi sa kabila din. Naulan na talaga dito. OMG. It's raining. Madilim ang paligid. Guys, nandito ang aming nag-iisang Rihanna sa kanyang buhok, Britney. Kumusta na day imong kuan? Imong auntie to nimo di ba na? Kanis aman nito. Ang lulo nimo. Nara dito sa isa ka compound. Oo. Isa na sila ba lang kuan at bang sila? Hala uy, nadungan gid sila ba? Namatay yung lolo ni Britney guys at saka yung auntie niya. Auntie nimo sa side sa Gusto sa akong mama. sa igsuon sa mama lo. Ilan itong papa nang matay? Nadungan gid. Condolence Brit. Laban lang Brit. O kaya din daw di siya sumama sa Bohol kasi yun lang nga. Nung pagpunta niya ng Bohol namatay yung auntie niya. Tapos nung andun Bohol, Cebu. Nung nandun na sila sa Cebu, yung lolo naman niya ang nawala. So eto na ulan na talaga ang langit. Ako ipauwi na din hapon na dito. So kaming tatlo lang dito, si J. Ford, si Britney, and ako. So tahimik ang farm. And then tayo aalis na mga, siguro mga alas 5. Punta na tayo dun sa kabilang bahay. So eto na guys, ano naman. So hapon naman to na update natin. So eto, dito tayo sa kwarto kung saan yung pinakamalaking kwarto dito. So, pinagtatanggal na nila yung mga ang poste dyan guys. Kasi kailangan natin palitan talaga yung poste. Kasi nakita ni Paul na hindi na talaga matibay yung kahoy na poste. And then, yung mga simento na poste niya, nakita niya, kagaya na ito, wala daw mga bakal nilagay. So, dito lang siya maganda. Hindi siya matibay, di ba ba? Ikaw lang maganda. So, ayan na. And then, paunti-unti na nilang binabakbak. Tingnan niyo yung kahoy na to dito. Kita niyo yung itsura niya. Hindi na talaga siya maganda. And hindi na, ay, sobrang tagal pa naman. Ano pala ito na kahoy niyo? Ayan, tatanggalin na din to. Paunti-unti na siyang nilang binabakbak. And siyempre dito naman, binabakbak mo dito. Puste. Oo, ito lahat ng mga binakbak nila is para sa matibay na poste na ipapalit. So, after yung bakbakan, after na mabakbak na gagawin pa kasi dito lang sa CR. So, ang magiging plano na ito talaga guys is yung malaki na kwarto is sisirain yun. Kasi yun doon, magiging entrance area yun doon. And then, gagawa pa kami ni Mark ng bali isa pang malaking kwarto. So, bali 3 yung kwarto dito natin ilalagay. Yes. So, dito naman tayo guys. So, nakita nyo yung septic tank sa baba. Dito kasi yung CR na area. So, ang gagawin dito is ililipat yung CR, yung septic tank, ililipat doon sa likuran kasi ang pangit kasi pangit kasi siya na nasa harapan na area yung septic tank niya. Tsaka
gigibain talaga yung lahat doon. And then, ito na nga bukas, update tayo ulit sa ating balbagan session. Balbagan session. And then, ayun, nagbitbit nga pala kami ni Mark ng snack para sa mga panday. Alam niyo na, nakakahiya. Char. So, eto na guys, bukas ulit, makikita ninyo ang update. Bukas na bukas sa umaga, balik tayo dito. Ha? Thank you!